Good afternoon. We are in Fessenden, Broadcast Drive. Broadcast Drive po sa Kowloon Town. And we're gonna go to Kennedy Town in Hong Kong side. By the way, this is Vin M, Hong Kong driving. These videos are for starters and beginners who wants to drive here around Hong Kong. This was just a small tip for those who wants to be a driver here. So right now I'm in Broadcast Drive, and by the way, we're gonna take the way to go there east by Eastern Tunnel. Opo. Gonna go by Eastern Tunnel para makapunta po tayo sa Kennedy Town, Hong Kong side. So right now, bakit doon? Oh, okay. Sundan na lang natin ang map. So we are now here in turning left to the unknown road. Chukyun Road. Okay. Later on we're turning left. So keep left po tayo. So sa lahat ng mga driver na gustong mag-drive, mga nasa Pilipinas pa, kung gusto niyo mag-drive sa dito sa Hong Kong, this will be a tip. Konting tip lang to para makita nyo ano ang driving talaga dito sa Hong Kong naman. So we're here now in Chukyun Road, turning left, or we can go straight there. Yes, okay. So roundabout po tayo. Hindi po siya roundabout, turn left lang tayo at pabulusok na tayo dito sa unknown road na to. Okay, okay na po. Ayan, bago tayo, shoulder check. Ayan, signal, and then shoulder check. So dire-diretso lang po. Right now we are in a diretso direction. We're taking the Eastern Tunnel later. This is faster because there is a congestion in Waterloo Road, and also congestion also in Central Harbor, which is will take you a longer time to arrive on your destination, especially when your destination is in Hong Kong side. So right now dito na tayo at binabaybay natin ang daan pantang Puntong. Dito yung signal right, so diretso lang, diretso dahil ang direction na to ay papunta sa Hong Kong East. So sa San Pogong, yan, ito na po tayo. Actually itong mga daan na to is bago lang po sa akin dahil dayo lang po ako rito sa Kowloon side. Ang talagang pinagsimulan kong mag-drive is sa Hong Kong side. So I'm now in Kowloon side
in the eastern. So ang amo ko na nakuha is nasa Kowloon side na. So bago lahat sa akin to. So I'm driving 1 year pa lang dito. So bago lahat sa akin dito. Although noong nasa Hong Kong side na ako ay nagda-drive naman ako dito sa Kowloon side, but then ang pinupuntahan ko lang noon is usually mga sa Mongkok at saka Chatsay lang. But nung nalipat ako dito sa Kowloon side na is I really have to drive lahat na sa lahat ng mga sa eastern side ng Kowloon, sa western side ng Kowloon. So inikot ko na, and then sometimes I go to the new territory pa. Kaya ayun, ito mo ngayon nagdadrive dito Kowloon Bay. So tata tayo mga kabayan, dahan-dahan lang because we came from bago lang ito I'm not sure kung saan ang talagang daan na saan nga kami aagaw. So still mali na to, eastern side, dapat doon ako sa kabila okay, agaw tayo sa kaliwa. Ay, hindi na, Kowloon Bay na to. Okay, wala tayong magagawa. Kowloon Bay Cruise, sabi terminal. Dapat nag-keep left tayo doon kanina. So doon tayo sa Kowloon Bay. Diretso mga kabayan, diretso lang. Okay, Hong Kong isip. Okay, dito lang. Okay, Hong Kong East. Dapat nag-keep left tayo doon kanina. Right now, dito na tayo sa iba na tong dinaan. Meron na nating nahirap talaga ang hindi ka nag-keep left kasi kanina matigas ang ulo. Ito, pa tayo, hindi na tayo dumaan sa Kowloon Bay. Anyway, ang direction na to is papunta pa rin naman sa Hong Kong East. So 50 kilometers per hour. Ingat lang tayo, baka may mga namamaril dito you know, pag sinabing namamaril is tinatarget ka ng mga speed radar, speed gun. Okay. So pinasok natin ang traffic. Later on, mga tunnels na yung pupuntahan natin hindi na masyadong ma-traffic siguro mamaya. Anyway, dito na tayo sa sa Yip Street na tayo. Diretso na natin to, hindi naman ganun ka-traffic. Although hindi tayo dumaan sa Kowloon Bay, dumaan tayo sa baba. Hindi na mas mabilis pa rin ito, na malayong mas mabilis pa rin ito kaysa Central Harbor. So that's life here. Kung iba ang daanan mo, sundan mo yung mapa mo. Tuturo ka rin naman niya kung saan ka pupunta. Although hindi reliable always ang ating Google Map. Still, ang direction na sinasabi niya sa'yo is kung susundan mo arrive ka pa rin doon ng eksaktong minuto na binibigay niya. Right now, we will arrive there around 20 minutes. Sabi niya. So I do believe that. So
Actually, hindi naman masyadong traffic dito. So mga kabayan, pag nagdadrive kayo at maagaw kayo ng linya sa kaliwa o sa kanan, usually if you signal, after signaling, you need to check it through your shoulder check. Yan, sabi nila, just to make sure na hindi ka, na wala nga talaga kayong madidisgrasya. So dito lang sa Hong Kong ko naman natutunan yan yung driving ng tamang pagdadrive. In Philippines, pumasa ka doon ng wala man lang examination na ganito, pasang doon masabi lang na pumasa ka basta magbayad ka. But then ewan ko lang ngayon kung hinigpitan na. That was 15 years ago nung pumasa ako sa Philippine driving. So matagal na ako nagka-lisensya sa driving sa Pilipinas, but then lahat doon wala naman akong actual examination, written examination, hindi naman gano'ng kahirap. Hindi sila hindi gano'ng ka-stricto ang transport department ng Pilipinas. Unlike dito is yung naipasa mo na yung ABC, which is written exam, and then letter B is pag naipasa mo lahat yun is ABC is dadaan ka pa sa probationary license. Whereas probationary license is 1 year dapat na wala kang serious na disgrasya or pagkakabali sa pagdadrive, so that they will award you the full driving license. Okay, wayip pa rin tayo. Sooner magta-turn left na tayo later after this. Dito pa tayo kakaliwa? Kaliwa na tayo dito. Sabi niya dito tayo kumaliwa. Okay, Hong Kong East. Kita nyo na, Hong Kong East tayo. Okay, nadaanan natin yung Megabox na lagi nating nadaanan yan. Signal right, shoulder check. Okay, sigurado walang disgrasya pag ganun, and then dahan-dahan lang at nasa minimum lang tayo natakbo. Ano yung sinasabi niya sa 70, dito makuha lang ng 70. Nag-overspeeding ka, pagbabayaran mo yan. Might be deduction to your points, driving points, or and then pay a certain amount sa penalty na ginagawa mo sa speeding. Hindi ako nagkakamali. Yan, tulad yan, ang sinusundan mo ay police. Pagtutan mo na lang, baka pag-initan ka pa. Kaya mga kaibigan, mga police, kaalat yan mga yan. At maraming radar speeding dito, nanguhuli ng speeding. So dapat naman ganun ang gawin nyo sa Pilipinas. Pondohan nyo naman ang mga ganyan para wala nang masyadong nadidisgrasya. Mas maraming namamatay sa Pilipinas pag hinigpitan nyo ang batas dyan at nilagyan ng ngipin. Siguradong mag-iingat ang mga driver. So drink driving, speeding, lahat yan, saka drug driving, pag hinigpitan nyo at nilagyan nyo ng ngipin ang batas, nababawasan ng disgrasya. Hanggat hindi nyo binabago yung sistema,
marami pa ang buhay na kikitilin dahil sa driving. So, ingat na lang tayo. Ayan. In here, they are now in Eastern Tunnel. Ang maximum na speed dito is 70. Ang tunnel fee is $25. 70 tayo. So kita nyo, pati police sumusunod sa regulasyon. 70 din siya. Okay, on the right side kasi is dadalhin ka sa eastern part ng Hong Kong side, like for example Shukei-wan, Chai-wan, Hong Luk-yun, ay hindi pala, Chai-wan, Shukei-wan. Yan lang naman ang alam ko dyan sa Hong side. So in this side, sa left side naman is dadalhin ka naman niya sa central or western part ng Hong Kong. Dito dadalhin ka rin niya sa southern part ng Hong Kong, like for example Aberdeen or Stanley. Right side pwede rin sa Stanley. Kung dadaan ka sa Tai Hang Road or Tai Hang, kung dadaan ka sa papuntang Shek Po or in southern part din yun ng Hong Kong side, pupuntahan natin Kennedy Road. So left lang tayo. Paglabas natin ng tunnel, makikita mo dalawa maghihiwalay na yan. Papunta sa eastern side yung isa, papunta sa western side yung isa. And then bigla niyang binagsak ang speed limit sa 50. Sundan mo na lang yung speed limit para maiwasan, din naman tayo nagmamadali. Yan, Causeway Bay ang nakatatap at saka Chai-wan. So ang pinili natin is Causeway Bay or North Point. This one papunta na tayo sa gawing western part na or direksyong papunta ng central. So eto na, nandito na tayo sa Island Eastern Corridor. So this one is 70 km/h at may mga nangunguha rito ng speeding, mga kaibigan. Ingat lang dahil dito mahirap na ang ma-radar gun. Katulad ng Cotton Tree, may radar gun din dun sa Cotton Tree. Pag-akyat mo pa lang sa Cotton Tree ay mayroon ng police doon. Dalawa sila nakatayo doon sa may hagdanan, gawing kanan pag-akyat pa ng Cotton Tree. Nangunguha ng speeding. May mga sila doon, namamaril sila tawag doon. Pero kung magaling kang umiwas, ilagan mo. Pero kung hindi mo mailagan, sensya ka na, tatamaan ka talaga nun. So pupunta tayo ng Cotton Tree. Huwag na tayong dumaan sa tunnel. Huwag tayong mag-tunnel, mga kaibigan. Pag nag-tunnel ka, meron kasi dito shortcut na papunta ng western part ng Hong Kong side. So nakikita nyo yun, mataas na yan. Yan ang IFC. IFC po yan. Yan. Nasa mataas na yan. Patarik. Ay, mataas. Matangkad. Dito tayo sa kaliwa. Shoulder check. Okay. Ingat lang at nagmamadali yung bus sa likod natin. Okay, dito na tayo. Dadaan tayo ng Gloucester Road. So from Island Eastern Corridor, connected na to sa Gloucester. Akit tayo mamaya sa Cotton Tree. Mas mabilis po kasi yung dadaan ka pa sa
yung papunta ng Times Square, wag na po dun. Babagal yung traffic mamaya dyan. On the leftmost is connecta yan sa ano eh, sa papunta ng Causeway Bay. So pag nandiyan ka mamaya ay babagal yung traffic dahil maraming pumupunta dyan ng sasakyan. So ito, nag 50 na naman tayo. Minimum lang, minimum. Okay. So pag akit natin ng Catan 3, doon na tayo kakaliwa sa Kennedy Road. So right now is we are now in Route 4. Nasa Route 4 pa po tayo. Route 4 daw. So, huwag na nating bilisan dito dahil dyan sa taas ng bridge na yan may namamaril din yan, lalo na pag linggo. Nakikita ko yan pag nakamotor ako. Linggo. Yan sa taas niya. Yan. Yan sila namamaril. May hawak-hawak na radar gun. Maraming nakukuhanan ng speeding. So lahat dito na experience na natin. Matikitan ng speeding, matikitan ng wrong parking, matikitan ng red light. Okay. Okay, nasa Gloucester na po tayo mga kaibigan. Gloucester Road na to. So akit tayo mamaya sa Catan 3. Catan 3 is, that's the way na ano, na papunta sa mga mid-levels or sa The Peak. Kaya kung mga mahilig kayong pumunta na mag-hiking sa The Peak, pwede rin kayong dumaan dyan sa Catan 3. O ito, nakita nyo yung nakasulat Catan 3 Drive. Ayan. Ay, ang puti, Catan 3 Drive. Kaya tayo sa Catan 3 Drive. Catan 3 Drive is yan yung daan nga papunta sa mga mid-levels at The Peak, connected sa Magazine Gap and then Peak Road and then The Peak na. Or connected naman siya sa Robinson pag Robinson Road or Kane Road, you know, or Conduit Road pagka pumunta ka sa mid-level. So right now mid-level din ang Kennedy Road. Kennedy Road is also a mid-level considered. Okay. So tingnan natin kung nandito yung mga pulis na namamaril. Kapag paakyat ka, Catan 3 ang tawag. Pag pababa ka, Garden Road. Although isang katawan lang sila. Pero yung lapad ng katawan ng daan na yan is nagkasya ang dalawang road. Catan 3 paakyat, pag pababa is Garden Road. Ito yung sinasabi nila dito daw siya wala naman akong makitang pulis. Nandun daw sa hagdanan. Wala naman akong makita. Ayun yun yung hagdanan. Kita nyo yung do not enter. Ayan, sa kanan. Yan yung kanan. Yan yung bridge na yan sa kanan. Yan yung hagdanan na yan. Diyan sila nakatayo. Ingat kayo mga kapiloto. Laging ano dyan, may nakatayo na police namamaril. Okay, keep left tayo and then pasok na tayo sa Kennedy Road. Left. Okay, so this is it. Pupunta tayo sa okay, eto na. Stop tayo, solid double white line. Kailangan mag-stop at all time kahit walang sasakyan. Dahil pag hindi ka tumigil at nakita ka ng police, ticket. Pero kung intermittent siya, yung putol-putol na linya, giveaway lang yun. But then pag solid, you need to stop all the time. Ayan po.
Wala yan sa Tugig, wala yan sa Pilipinas pala. Meron man, burado na. Diba? Intermittent, putol-putol na linya, give way. Pag solid, double solid white light, you have to stop at all time. Diba ba? Ano yan? Ang sinasabi nila. So that's it mga kababayan. Nasa Kennedy Road na po tayo. So Kennedy Road, traffic dito. So bye for now. This is Vin M Hong Kong driving. Bye bye.